Hindi naniniwala si veteran sports analyst Homer Saison na kayang talunin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand at Australia sa darating na FIBA window. Maglaro man o hindi si Kai Sotto. Ayon kay Saison, bagamat malaking kawalan ang posibleng pagliban ni Sotto sa training camp simula February 16, hindi nito lubusang mababago ang magiging resulta laban sa dalawang powerhouse teams. Anya kahit pa makabalik si Sotto mula sa injury at makapaglaro, napatunayan na sa kasaysayan na masyadong malalim at dekalidad ang player pool ng Australia at New Zealand. Dagdag pa niya, may Team A hanggang Team D ang mga bansang ito habang limitado ang reserba ng Gilas Pilipinas. Inaasahan din umanong dadalhin ng dalawang kupunan ang kanilang pinakamalalakas na lineup dahil critical na ang laban para sa World Cup at Olympic qualification. So giit ni Saison, hindi sapat ang presensya ni Sotto lamang upang baliktarin ang laban kontra sa mga higanting ito ng Asian Oceania. Panoorin ho natin ang naging pahayag ni Homer Saison. Sports Now. Sports Now. Exclusive. Even if Kai had played and will play, assume natin na laro siya against New Zealand and Australia, I don't think we'll beat them. Oh, hot-take yan ha? Yes, no, that's not. It's proven in history na talaga magagaling ang ano, and then this is the two. Yung Australia and New Zealand, their pools are so deep na meron silang Team A, Team B, Team C. Meron pa nga Team D if you wanna really get to the bottom of their pool. Yung sa atin wala. When we have when they go to the Philippines at the Mall of Asia, they are going to bring their A team. Yung talagang Team A nila ang dadalhin nila because para qualifying na to sa World Cup at saka eventually for the Olympics. So, my